1 Samuel 17:34 to 35. But David told him, "Your Majesty, I take care of my father's sheep, and when one of them is dragged off by a lion or a bear, I go after it and beat the wild animal until it lets the sheep go. If the wild animal turns and attacks me, I grab it by the throat and kill it." David was a shepherd and a good one. As a shepherd, he protected his sheep. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, when walking through your dark valley. Father, we ask for a message that's simple, that you could understand and apply in our lives right now. We ask you, Lord, to be our speaker, our preacher, our teacher, healer. Teach us to follow in your ways, so we may walk through our valleys in triumph, in victory, and with joy. We commit this time to you, Father, asking you to heal, to empower, to guide us. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. When walking through your dark valley, David knew a good shepherd's heart because he was a good shepherd. And David knew a good shepherd's love for his sheep. Ang kausap niya sa ating binasang verse ay si King Saul. Sinasabi sa kanya, kaya mo bang maglingkod? Kaya mo bang maging magandang mahusay na kawal? Nagsabi niya, bilang isang pastol, bilang isang tagapag-alaga ng tupa, pag ang mga tupa ko ay inagaw ng mga leon, sinusundan ko. At binubugbog ko ang mga leon na ito hanggang ibigay nila at ibalik sa akin ang aking mga alaga. At kung di nila gagawin yon at ako man ay sa kalakayin nila, ay pinapatay ko sila. Ganon siyang uri ng shepherd na itataya ang kanyang buhay upang mabawi mula sa pagkahuli ng mga leon ang kanyang mga alaga. Siya ay isang mahusay na shepherd. Kaya alam niya rin kumilala, kumilatis, sumuri ng mga shepherd kung sino ang mahusay at sino ang hindi. Meanwhile, sheep are easily confused, lost, scared, victimized by predators and or thieves. Kung gaano kinahusay-husay ng shepherd, yun namang mga tupa, malilimutin ang daan. Pag marami sila at nakakaligtaan ay lumiliko dito, nawawala, madaling matakot. Kaya madali silang manakaw ng iba, madali silang mapasunod ng iba, o kaya ay mahuli ng mga hayop na sumasalakay. And people are like sheep. Kaya napakaganda ng mga imagery, ng mga symbolisms sa Bible when people are compared to sheep. With deep knowledge on the intimate relations between sheep and shepherd, David calls God the Good Shepherd. Dahil siya ay shepherd, alam niya kung ano ang qualities ng shepherd, kaya ang tawag din niya sa Diyos ay shepherd. In reading Psalm 23, we liken ourselves to David, the good shepherd's sheep. Ang Psalm 23 ay napakainam basahin both as a declaration of faith. This is what I believe about God, the Good Shepherd. And it is also very good to read as prayer. That this is what I am praying that would happen. So pagka binabasa natin ang Psalm 23, makiisa tayo sa declaration na ginawa ni David kung ano ang paniniwala niya tungkol sa Diyos bilang pastol. At kung ano rin ang dalangin niya na maganap dahil ang Diyos ang pastol. You, Lord, are my shepherd. I will never be in need. You let me rest in fields of green grass. You lead me to streams of peaceful water, and you refresh my life. You are true to your name, and you lead me along the right paths. I may walk through valleys as dark as death, but I won't be afraid. You are with me, and your shepherd's rod makes me feel safe. You treat me to a feast while my enemies watch. You honor me as your guest, and you fill my cup until it overflows.
Your kindness and love will always be with me each day of my life, and I will live forever in your house, Lord. Isang deklarasyon ng paniniwala ni David tungkol sa Diyos na nakabase sa kanyang naranasan na tungkol sa Diyos bilang pastol, at isa ring panalangin na naway maganap at patuloy na maganap at malubos ang pagkaganap dahil sa kanyang paniniwala tungkol sa Diyos. Kung iisa-isahin natin, napakainam at napakakapakipakinabang. Psalm 23:1, You, Lord, are my shepherd. At dahil nga tayo ang tumatayo ngayon sa posisyon ni David, we take his position. God is our shepherd. Our caretaker and caregiver, our protector, companion, friend. Lahat na nangahanapin mong relasyon. Wala nang mas magiging close relation kaysa sa shepherd at sheep. Dahil ang shepherd, pag dinala niya ang kanyang mga tupa mula sa kanilang main house, maglalakad na sila ng maglalakad sa mga ilang, mga kabundukan, at patuloy lang naman ang kanilang layunin ay makahanap ng mga damong makakain ng tupa at mga ilog, sapa, maliliit na batis, o kaya ay mga naipong tubig dahil sa isang ulan para makainom ang mga tupa. At hindi sila bumabalik sa kanilang tahanan matapos ang napakaraming araw. Kaya ang magkasama lang ay ang tupa at ang shepherd. Na pinapangalanan ng shepherd ang tupa ng by name. Kahit akala natin magkakamukha yung mga tupa, yung tunay na magaling na shepherd, na sisino niya kung alin ang bawat isa doon at may mga pangalan yon. Yun ang kausap niya, kaulayaw, kasama, araw, gabi. At kung nagpapahinga sila sa gabi ay binabantayan. At kung naglalakbay sila, lalong binabantayan dahil pwedeng salakayin ng mga hayop, mahulog sa bangin, matapilok o maligaw kung marami mga halaman o gubat. Close na close ang relasyon nila. Kaya sabi ni David sa Diyos, You are my shepherd. At yun din ang sinasabi natin, dinedeclare at dinadalangin that God is our shepherd. Ganon tayo ka-close. Kahit saan tayo pumunta, kasama yung shepherd, shepherd pa nga ang nangunguna. At sabi niya, I will never be in need. Magandang declaration ito at panalangin kasi sa disyerto, kuminsan, pag hindi umulan ngayong gabi at naipon yung tubig sa mga lambak-lambak ng matitigas na bato, bukas walang maiinom ang mga tupa, humanap man ang humanap. Meron ng mga mumunting batis na madalas naman ay tuyo dahil nga disyerto ito. Kaya yung parang sabihin mong, I will never be in need, is both a declaration of what you already know, how good God is as shepherd, and it's also a prayer that I will never be in need. What sense of security when you declare that about God and when you also pray for that based on what you know and what you believe in God. Our needs will always be met and provided for because of who the shepherd is. And this early, it is very fruitful for us to position ourselves as sheep at ang Diyos ang ating shepherd. Di ba, laging ganyan ang concern natin? Needs. Paano kaya kami magkakabili nito? Paano kami magkakapera? Paano ako gagaling? Sino mag-aalaga sa akin? Sino magpo-protect sa akin? Sino makakasama ko ngayong nalulungkot ako pagdating ng panahon? Sino ang aking maaasahan? Laging meron tayong ganong need. Hindi lang yung makakain, hindi lang yung maiinom, kundi yung mga emotional and psychological and spiritual needs natin. At sabi ni David, You are my shepherd. At napakainam na yan din ang gawin nating prayer at declaration. Lord, you are my shepherd. And because you are my shepherd, I will not be in need. Tupa ako, ikaw yung pastol, napakahusay mong pastol, bakit ako laging mag-aalala? Psalm 23, 2-3, You let me rest in fields of green grass. You lead me to streams of peaceful water, and you refresh my life. Hindi lamang sila pinahihiga ang tupa sa basta na lang batong matigas, malamig, o kaya ay basang lupa, kundi parang may mga alpombra, parang may carpet pa na damo ang pinahihigaan sa tupa ng magaling na pastol.
Pinipili niya yung magandang lugar, may mga damo-damo, may kutsyon ka pa, maganda pa sa tingin, at pag nagutom ka, kakainin mo na yung damo. At natatakot ang tupa sa maingay at mabilis na agos na tubig, kaya sabi niya, you lead me to streams of peaceful water. Hindi kasi nakakainom ang tupa sa mga ilog na umaagos, kailangan payapa yung tubig. At sabi niya, yan ang tubig na pinagdadalhan mo sa akin. In other words, God as shepherd does not only provide the basics, He also adds thoughtful, pleasant details. At ganun tayo sa buhay. Maraming ibinibigay sa atin ng Diyos, hindi lang basic. Kasi kung basic, dapat pagkain lang, wala nang lasa. Hindi na kailangan masarap, basta laman dyan. Dapat inumin na lang, pero may mga flavor pa, mayroon pang temperature, may timpla pa, inilalagay mo pa yung pagkain sa magandang plato. Maraming detalyeng idinadagdag ang Diyos na kung hindi natin iisa-isahing i-appreciate, ay mababaliwala. So, declare that God is like this and pray that God will be like this all the days of our lives. Psalm 23:3, you are true to your name and you lead me along the right paths. To be led along the right paths is very important, especially in the desert. Pag sanga-sanga ang landas at mali yung pinuntahan mo, ang tagal-tagal-tagal bago mo ma-realize na mali yun, yung pala papunta lang yun sa kawalan, papunta lang yun sa bangin, patungo yun sa lugar na wala naman pala katubig-tubig, walang kadamo-damo, at bumalik ka man doon sa pinanggalingan mo, namatay ka na sa gutom at uhaw sa tagal ng pagbalik. Kaya napakahalaga na may decision ka, tamang path. At sa buhay natin, ganun tayo. Ang daming mga intersections ng buhay na kailangan tama ang pinupuntahan mo, nililikuan mo. Pagka pupunta ka sa isang course na mali, 2 years na bago mo ma-realize, saka ka pa ngayon babalik at magsishift. Ang daming sayang na oras. May mga nagkakamali ng pinipili ng partner sa buhay. May mga pinipili ng mga desisyon na mali. Ang daming error, ang daming erasures, ang daming repeat ng buhay, sayang ang panahon. Kaya sabi, kung Diyos ang iyong kasamang shepherd, He leads you in the right paths, not the wrong paths. Sa iyong decision making, kasama ang Diyos. Sapagkat nakakausap tayo ng Diyos kung tayo ay makikinig. Makakaiwas tayo sa napakaraming mga pagkakamali. Psalm 23 is about walking through life led by the shepherd. And it is a prayer on how life could and should be led if the shepherd, God Himself, is leading us. And if we follow the leadership of God. The shepherd leads, but the sheep should follow to stay protected and cared for. Bakit kailangan siyang sumunod? Kasi kung minsan mayroong mga landas na napakakitid sa gilid ng mga matatarik na bangin na hindi pwedeng dala-dalawa ang tupa na sabay, isa lang ang pwede dahil makitid, mahuhulog ka na sa bangin. Yung shepherd nasa kauna-unahan yon o nasa kaduluduluhan noong linya. Siyempre, paliko-liko ang terrain, ang bundok. Merong pwedeng hindi sumunod, hindi na kita lang shepherd yon. Pwede kang biglang lumiko, yung pala, nahulog ka na sa bangin. Kaya dapat, hindi ka lang nangunguna ang shepherd, willing ka ring sumunod. Kahit hindi ka nababantayan, binabantayan mo yung sarili. Ang gagawin mo lang naman, susunod ka doon sa tupang nasa harap mo, susunod siya sa nasa harapan niya, dahil ang pinakakaharap-harapan ay yung shepherd, tama ang magiging landas na dadaanan mo. Hindi umiimbento ka ng mga kuno-ano, at alam mo na nandun sila, lumiligo ka pa, mapapahama ka nun sa buhay. Pag dinibdib natin yung mga laman ng Psalm 23, ang dami-daming mga sorrows and pains and mistakes and errors that could be avoided or minimized. Psalm 23:4, I may walk through valleys as dark as death, but I won't be afraid. You are with me, and your shepherd's rod makes me feel safe. Kung nasa pagitan ng dalawang matatarik na bundok, dalawang matatarik na bangin sa kaliwat kanan, at yung landas ay nasa baba noong libis o valley, ano ngayon ang mangyayari? Napakadilim siyempre. Tumatama lang ang araw doon sa ganung mga valley pagkatanghalian ng tapat at high noon. But other than that, madilim. At ito yung dinidescribe. Pwede ako maglakad sa mga libis na napakadidilim.
Halos kasing dilim ng kamatayan, pero hindi ako matatakot dahil tinitingnan ko pa lang yung pamalo na hawak mo, feeling safe na ako. Dahil bakit ganon? Kasi may hawak na pamalo, matigas na tungkod, itong shepherd, yun ang kanyang sandata laban sa mga sino mang sasalakay sa kanyang alaga. Maging ang sasalakay ay mga mababangis na hayop, o kaya ay mga tulisan o mga magdanakaw na mga tao. So, the rod is also for the sheep's guidance. Kasi oras na may mga lumiliko sa mali, tinatapik yun ng rod, hinihila ng rod, napapalagay ka sa tama. Medyo masakit, pero itinatama ka, mas mabuti yun kaysa hindi ka itinama at ang sakit ay mas malaki sa bandang huli. So there is safety in the shepherd's rod. At kung tutuusin ang equivalent ng shepherd's rod sa atin ngayon is God's Word and the guidance of the Holy Spirit. Ipinoprotect niya tayo sa mga mali dahil tayo nakakapagdesisyon ng tama. Following the shepherd does not mean that there would be no dark valleys to pass through. And this is the heart of this song. Hindi, kung sumusunod ka sa shepherd, hindi ka na mapapadaan sa madidilim na mga valleys. Following the Lord does not exempt you from passing through very dark valleys, going through life's difficulties. Life's journey should be expected to pass through all types of terrain, even though you are following God. Meron mga nagsasabi, naging maka-Diyos naman ako, sumusunod naman ako sa Diyos, nagba-Bible study ako, pero bakit dumadaan pa rin ako sa ganitong hirap? Kasi, sinabi na nga sa Psalm 23, ang shepherd ay ang Panginoon, pero dumadaan pa rin sa dark valley. But never forget that it is just a passing through. The dark valley journey is only momentary. Napakahirap lang habang dumadaan ka, kaya ang dapat mong tingnan ay yung dulo noong libis na yon, nung valley na yon, para ka ganahang maglakad kahit sa dilim. Kahit kumisay natatapilok ka, parang ang daming panganib. The dark valley is just like a short tunnel. Life has some very dark spots. But these dark spots are just tiny dots in an otherwise long and beautiful line. Pag dumadaan tayo sa hirap, huwag tayong masyado magdrama, huwag nating i-exaggerate, huwag natin sabihin, puro hirap lang ang buhay ko, puro hirap lang ang buhay ko, dahil hindi yun totoo. Kasi kung totoong puro hirap lang ang buhay mo, dapat hindi ka nabuhay ngayon. Mga tuldok-tuldok lang yon. Mumunting mga tuldok sa isang linyang napakahaba na puno ng ibang makukulay at magagandang tuldok din. Do not over-dramatize it when you're going through your valley. Everybody goes through that. Psalm 23 tells us that even though the shepherd, the Lord, our God, leads you, He will also allow you to pass through such valleys. But the important thing is, He is leading your journey through that valley. So it is not the valley that counts, but the shepherd that leads the walk through it. Darkness was feared in many ancient cultures. Darkness was associated and equated with danger and even death. But God is light. Jesus is light. And the light overcomes darkness. Bumibigat ang ating pakiramdam, dumidilim ang ating paningin at ang ating pananaw kung ang tinititigan natin ay yung dilim, hindi yung liwanag. Not being afraid, not surrendering to fear, when walking through your valley, is a conscious decision based on solid knowledge and faith. Makakalampas ka lang, kapatid, sa madidilim na bahagi ng iyong buhay na hindi natatakot o konti lang yung takot, hindi sumusuko sa takot, kung matino, malinaw at matibay mong pinagpapasyahan na hindi ka matatakot dahil kilala mo kung sinong nangunguna sa iyong buhay, kilala mo kung sino ang shepherd at siya ay mabuti, siya ay mahusay at minamahal ka niya at siya ay matagumpay. You have to make a conscious decision not to be afraid, because the moment you don't make that decision, automatically you will become afraid. Dapat malinaw na iniisip mo, dadaan at dadaan ako, dumadaan ako ngayon, o dadaan ako in the future, pero pag nangyayari yon, hindi ako sa dilim tititig, kundi sa liwanag ng shepherd na nangunguna sa akin.
Hindi ko iisipin na sobra naman ang buhay, napakahirap dahil marami na rin naman ako pinagdaan ng hindi ganun at lalampas ako dito. At bakit? Because I declare and I pray that God is my shepherd. That shepherd is ever present. Kahit gaano kalalim yung valley, kahit gaano kadilim, kahit gaano kahirap, nandun yung shepherd mo. That shepherd is leading the walk and ready, willing, and able to protect the sheep. So know the shepherd. Yan ang malaking nag-aalis at nagbabawas ng takot sa buhay pag kilala mo kung sino ang iyong pastol, kilala mo kung sino ang sinusundan mo, at alam mo kung ano ang dapat mong sundan. Forgetting this, focusing on darkness, will scare the sheep. Sheep who go through dark valleys and get overtaken by fear could actually have forgotten about the shepherd. Or could have not followed the shepherd and got lost. Or who did not follow close enough. So dapat natin suriin ang buhay natin. Matatakotin ba ako? Natatakot ba ako? Bumibigay na ba ako? Nawawala na ba ako ng pag-asa? Ano kaya? Hindi kaya ako sumunod sa aking shepherd? Kaya ako nalagay sa ganitong kalagayan? O sumusunod ako pero ang layo-layo na tuloy, hindi na ako makahugot ng lakas mula sa Diyos kasi ang layo ko naman kung sumusunod. It's important. Sheep who go through dark valleys and get overtaken by fear could actually have been overwhelmed by the darkness and the stumbling blocks along the way. Mas pinalaki niya yung problema kaysa yung shepherd na solution. Ano ba ang malaki at maliit? Wala. It's only a matter of perspective. Napakaliit ng butil ng bigas, pero tanungin mo ang langgam, ang laki nun. So ano ba ang maliit at malaki? Ano ang maliit at malaking problema? Ang size ng problema, ang size ng kadiliman, ang size ng hirap sa buhay is determined by the size of your faith in your shepherd. At kung malaki ang iyong padiniwala, ang iyong pananalig, anumang problema, anumang hirap ay lumiliit. Dahil mas malaki ang tingin mo dun sa Diyos na nagbibigay ng solusyon, Diyos na nagmamahal sa atin, at Diyos na nagbibigay sa atin ng guidance. Kaya pag ang laki-laki ng tingin natin sa mga problema, mag-review tayo mga kapatid, baka naman nalibang tayo at lumiit ang tingin natin sa Diyos. Lumaki tuloy ang tingin natin sa kadiliman. Psalm 23:5, you treat me to a feast while my enemies watch. You honor me as your guest. It's important to understand the tradition of desert dwellers. Pagka ikay naglalakbay sa disyerto at ikaw ay inalok ng isang taga roon na kumain sa kanyang tent, at doon naman kayo kakain sa labas ng tent, hindi sa loob, kitang-kita ng ilang mga dumaraan, ng mga taga roon din na ikay bisita niya, hindi kanila pwedeng galawin, pagsamantalahan, salakayin, patayin, kasi pag pinakain ka ng isang taga-disyerto, ibig sabihin itinuturing kanyang mahal na kaibigan at esteemed guest, at walang makagagalaw sa iyo na hindi dadaan sa ibabaw ng kanyang malamig na bangkay. Ipoprotect ka niya. So pag sinabi mong, you Lord, serve a feast before me while my enemies watch, ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, walang pwedeng gumalaw dito sa aking pinapakain na ito. Ibibigay ko ang aking buhay sa Kanya at ipagtatanggol ko siya. What a great declaration of faith in the Lord. Based on the traditions of the Bedouins, the desert dwellers. And of course, this means protection. With you, as my shepherd, I have protection. Psalm 23:5, and you fill my cup until it overflows. Sa modern times, ang tingin natin, pagsasayang, na lumiligwak, lumalampas na sa bibig ng lalagyan yung tubig. Pero sa Eastern traditions, lalo sa desert, when they serve, it overflows. Ibig sabihin, mataas ang pagtingin sa iyo, mahal na mahal ka, hindi ka minimenos, hindi ka ginejeta, malami binibigay sa iyo. At ang sinasabi lang dito ng psalmist is that God has abundant generosity. Pag nagbibigay ang Diyos, hindi kulang.
Sobra. At pag nakukulangan tayo, dapat tayo mag-isip-isip, paano ba tayo magsukat? Kasi sinabi na sa atin na ganun siya magbigay, lampas-lampas pa. Baka mamaya ay mali tayong gumamit, kinakapos tuloy. O baka hindi tayo thankful enough, lumiliit tuloy yung dating ng mga blessing, but God has abundant generosity. And because of that, the shepherd should have no fear should not fear thirst or hunger or dissatisfaction. This is also a declaration of faith. At pag lagi mong inulit-ulit sa iyong sarili at talagang lubos kang naniniwala, yan ang matutupad sa iyong buhay. Because as you pray, as you ask, as you seek, you will find. Pero yung iba, puro reklamo sa buhay. Kaya tuloy ang nangyayari, puro problema yung buhay. Laging nagre-reklamong kulang, ang nangyayari tuloy kulang. Pero kung lagi mong sinasabi, pinaniniwalaan, idinedeclare, pinapanalangin that God is abundant, then you will have abundance. Sinabi na ng Panginoon, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. But what do you ask for? It is important to analyze our declarations. What people declare usually happen. Psalm 23:6, your kindness and love will always be with me each day of my life, and I will live forever in your house, Lord. Ang laging iniisip natin na house ng Lord ay temple, ang house ng Lord ay heaven, pero kung yung Lord dito i-declare as shepherd, ang house ng shepherd ay yung tinataguan, kinukublihan, kinakanlungan ng mga tupa pag sila'y nasa disyerto. Pagka mga tupa ay naglalakbay sila sa mga disyerto, anong gagawin nila paggabi? Saan sila matutulog? Saan sila magpapahinga? Naging kaugalian ng mga taga-disyerto na merong mga, sa kalagitnaan ng mga kadawagan, ay merong parang mga binakuran na mga lugar. At nakakita ko ng mga ganito kahit sa Africa. Dahil marami din dong wild animals. So merong mga lugar na binabakuran nila ng mga siit, mga tinik, mga kahoy, mga bato, bilog na bakod. At pagka ang mga hayop ay inaabot ng gabi, doon sila tumutuloy. May bantay ang gate nun, may apoy sa gitna, para ang mga hayop at ang mga taong nagbamatay ng hayop ay hindi ginawin, at para hindi sila pasukin at salakayin ng mga bababangis na hayop. And this house of the Lord could be that. Na ito ay sanctuary, a safe house. Isang lugar na pwede mong puntahan na pwede kang mapanatag na matulog dahil hindi mo iniisip na habang nakahiga kay baka may kumagat sa iyo at kainin ka. Because you feel safe. At sabi, I will live in the house of the Lord forever. Of course, it can also mean that the house of the Lord is that eternal place where the believers will be forever. But in the context of the song, it is this kind of house. Kindness, love is half of what people really need. Kasi sabi, your kindness and love will always be with me. Mga kapatid, pag may kindness and love na dumarating sa iyong buhay, halos kalahati na ng lahat ng kailangan mo sa buhay, yun na. And then God gives kindness and love. And God is the one that gives perfect love. So, kalahati na, puno ka na. Konti na lang kailangan mo. And the shepherd's house gives that need. The sheep pen, which means safety. Safety, security, peace, could be the other half of what people really need. Pagka minamahal ka na, inaalagaan ka na, tapos meron ka pang lugar na safe, ano pang gusto mo sa buhay? That's why people find completion, people find happiness, contentment in God. When God is their first love, and when they prioritize the shepherdship of God in their lives, they are secure, they are provided for, they are loved. Ano pa ang kulang sa iyong buhay? John 10:27-29. My sheep know my voice, and I know them. They follow me, and I give them eternal life, so they will never be lost. No one can snatch them out of my hand. The Father gave them to me, and He is greater than all others,
No one can snatch them from His hands. What a great sense of security when God is your shepherd. And Jesus says, I love my sheep, I take care of them, no one can snatch them out of my hand. At lalong-lalo namang hindi pwedeng agawin mula sa kamay ng Ama yung kanyang mga inaalagaan. All other perceived needs, longings, and attachments are illusions. Ano ba talaga ang kailangan ng tao? Bakit ang daming mayaman, hindi kontento? Although meron ding kontento. Bakit merong maganda, hindi pa rin kontento sa kagandahan niya? Bakit meron namang may asawa, may anak, may apo, may biyanan, kompleto ng tao sa buhay niya, hindi pa rin kontento? Bakit very successful na, ang dami nang narating, ang dami nang na-accomplish, hindi pa rin kontento? Kasi hindi naman talaga yun ang nagpapakontento sa buhay. Ang nagpapakontento sa buhay ay yung alam mong may nagmamahal sa'yo, mahal ka. Kaya kahit nagdidildil ka ng asin, kung sinusubuan ka naman itong si Bogart, enjoy ka na. Kahit daliri na niya yung ulam mo. Kahit na nakahiga ka sa banig at nilalamok-lamok ako, may kasiping ka naman, nagmamahal sa'yo, di ba happy ka na? Lalo naman pag naisip mo na ang Diyos ang nagmamahal sa'yo, bakit ka pa hindi magiging happy? Kahit anong kalagayan mo sa buhay. Happiness is not having these things. Happiness is having God as our shepherd. Kaya maraming kasinungalingan ng buhay, yung kailangan mo na kahit 70 anyos ka na, mukha kang 20 anyos para ka sumaya, hindi yung totoo. Kasi yung totoong 20 anyos hindi masaya, ikaw pang nagmumukhang 20 anyos lang. Wala doon. Wala sa dami ng bag, wala sa dami ng mga ganito at ganun, kasi ang dami nga nagpapakamatay kung sino pa yung napaka matatawag na successful. So pag sinabi na, the shepherd gives me food, my shepherd gives me shelter, my shepherd gives me what I need, dapat masaya ka doon. At yung shelter na yon, yung food na yon, hindi lang physical, spiritual and emotional food that comes from knowing that you are loved by God. Kaya iba makukontento. Paano ako makukontento? Hindi naman ako mayaman. Bakit? Sa pagyaman ba ang contentment? Ang taong minamahal ay masaya. Kaya lang iba sabay, wala namang nagmamahal sa akin. Nakalimutan mo na ba kung sino shepherd mo? Ang Diyos. Akala mo yata kasi ang shepherd mo yung kung sinong tao, kung sino yung gusto mong maging papa, maging mama. Kaya tuloy pag iniiwan ka, ang lungkot-lungkot mo, pero iniiwan ka ba ng Diyos? Kaya sabi, you are always with me. Your rod, your staff, they comfort me. I shall never be in want. So pag nag-focus tayo kung sino talaga yung shepherd, dumating at umalis ang tao, mabuhay at mamatay ang mga tao sa paligid natin, tumaas at bumaba ang ating savings account, humirap o yumaman ang ating economy, merong kang isang hindi natitinag na kaligayahan because the Lord is your shepherd. And when we realize that, we will have peace. Kaya sabi niya, I shall dwell in the house of the Lord forever. Kaya dapat talaga inuuna yung Diyos. Pag nauna yung Diyos, yung iba, dekorasyon na lang. Yung Diyos ang malaki. Pagka hindi mo inuna yung Diyos, inuna mo yung mga maliliit na mga bagay, wala nang space para sa Diyos. Yan ang sinasabi ni Solomon na vanity or meaningless. Si Solomon, pinakamayamang naging hari, pinakamatalinong naging hari, na angkin niya ang lahat ng gusto niyang angkinin, nakuha ang gusto lahat ng kuhanin, nalaman ang lahat ng gustong alamin. Pero sabi niya, walang katuturan ang lahat. Kaya pag kami mga kasalubong siya na nagpapakahirap, nagpapakamatay o pumapatay para mayumaman o para tumalino o para sumikat, sabi niya, bumalik ka na. Papunta ka pa lang, pauwi na ako. Walang kwenta yung pinupuntahan mo. Sabi niya, the end of the matter is this: fear God and obey His commandments. That is the secret of a life that is full. Hindi yung puro paghahangad ng kung ano-ano, having, possessing, winning. Joy is not there, sabi ni Solomon. At qualified siya, hindi siya sour graping, hindi siya yung hindi naman kasi yumaman, kaya sinasabing wala namang kwentang mayaman. Maraming ganun eh, walang kwenta yung kayamanan. Bakit yumaman ka na ba? Para mo malaman.
Pero si Solomon na kanya na lahat, sabi niya, vanity, 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 meaningless, meaningless, meaningless. And Psalm 23 reflects that. It's not really just about shepherd and sheep in the desert. It's about God being our shepherd in the desert of life. Na pag nakita natin na tayo yung tupa, dumadaan tayo sa mga valley, huwag kang panghinaan ng loob, huwag kang bumigay, kasi may shepherd ka. Hindi ka nag-iisa at alam niya kung saan kayo dumadaan kasi dinaanan na niya. At kung dinaanan na niya, siyang nangunguna sa iyo, walang sala na ikaw ay makakalampas. This empowering, comforting, and assuring thoughts should fill the sheep's mind when going through dark valleys. Could anybody here be going through a dark valley? Don't focus on the darkness. Focus on the light. Jesus is the light of the world. Hindi siya natatalo ng darkness. Pag darkness ang inisip mo, that will be fear. And therefore, you will only be sad. What people think of, focus on, is actually what they pray for, what they believe in. And it is what would likely happen or would feel like happening. Pag wala tayo nito, wala tayo noon, wala tayo nito, alam nyo ba na prayer yon? Sabi ng langit, ay wala pala sila noon. Pero bakit meron? Tanggalin natin dahil sabi nila wala eh. Di wala. Prayer mo yan. Ask and it will be given to you. Ang anak ko walang kwenta, anak ko walang kwenta, asawa ko walang kwenta. Uy, walang kwenta daw ang asawa nito. Di ba may kwenta naman? O tanggalin natin ang kwenta. Total, yan ang prayer niya. Walang kwenta. Every pronouncement, every declaration you make is a prayer. Hindi mo kailangan sabihin, this I say in Jesus' name para maging prayer yon. There is power in the spoken and the unspoken word. Your thoughts are prayers. So what are you thinking of? Pag ang tao walang inisip na may sakit ako, may sakit ako, may sakit ako. Oy, may sakit daw to. Lagyan ng sakit ito. Yun ang prayer niya eh. Kaya dapat iniisip mo, gagaling ako, naniniwala ako. At hindi naman inuuto mo yung sarili mo. Dahil naniniwala ka, napapagalingin ka ng Diyos. At hindi laging sakit ang iniisip mo. Pag nakita kita mga tao, anong blood pressure mo? Gano'ng kataas ang sugar mo? Puro sakit, dapat sakit society. Hindi ka nang makarinig ng pag-uusap ng mga magaganda. Puro ang anak ko, maliit magpadala. Puro reklamo, uy, maliit daw magpadala anak, liitan pa. Hindi marunong pumuri sa Diyos, hindi marunong magpasalamat o magsabi ng mga positive, puro reklamo. Meron nga dati ang mga marami ha, marami kong kilalang ganito. Ang daming binigay ng Diyos sa pera. Tuwing darating sa iyo, sabihin, walang-wala nga kami. Walang-wala kami, sa takot siguro mautangan. Nawawala talaga yung pera. Naghihirap talaga. Sabi ka ng sabi eh, prayer yun. Ipinangako ng Diyos, when you ask, you will receive. So what's your language? What's your thoughts? Nakakarating sa langit. Akala ba natin yung prayer, yung formula lang? Ang action mo, ang body language mo, hindi mo kailangang lumuhod para mag-pray. Yung itsura ng katawan mo, prayer yan. Everything is spiritual. Kaya pag luminya tayo sa ganong mga spiritual paths of blessings, you will walk through the valley of the shadow of death and fear no evil. Matthew 21:22. If you have faith when you pray, you will be given whatever you ask for. That's why we should stop cursing our nation. Kasi yun ang nagiging prayer ng nation. May mga magtitipon-tipon pa daw na mahilig magdasal sa Luneta, sa Quezon Memorial Circle, magpe-pray. Isang araw lang yun. Pero araw-araw, ang mga tao, ang mga prayer nila, ay, only in the Philippines, ay, ang bansa natin, ay, ang mga Pilipino, puro reklamo, puro paninira sa mga sarili natin. Yun ang laging paulit-ulit na nagaganap. You should stop cursing your nation and start blessing the Philippines with your words. Hindi puro negative. Paghanap kayo ng mapupuri sa Pilipino, hindi puro ang hinahanap lang yung mga kapintasan. Ganon din, ang biyanan ko, ganito, ganon. Nagkakaganon. Uy, ganon daw ang biyanan nito. Gawing ganon. Prayer niya yun eh. Piliin natin ang ating mga salita. Hindi natin nare-realize that because we were created in God's image, when we speak,
we have that little power of God's speech. And God said, let there be light, and there was light. When God speaks, it happens. And we were created in God's image, and we have the Spirit of God in us, pero mali ang paggamit natin sa power of speech. Bless. Kaya sabi, don't curse, bless. So that everything will change. Para mo baguhin ang isang material thing, para mo baguhin ang isang physical occurrence, baguhin mo muna sa isip mo ang pananaw mo doon. It is a spiritual process. Kaya sabi, our battle is not against flesh and blood, it's against principalities in the air, meaning everything happens in the realm of thought. And prayer is thought. Kaya maraming mga tao, pag positive thinker, positive talaga yung nangyayari sa buhay nila. Ang hirap nung kasama mo sa biyahe, naku, masisiraan siguro tayo. Naku, ma-aksidente siguro tayo. Bumaba ka nga. Diba? Mangyayari yan kasi sinasabi mo. Kasi malas ang buhay. Kaya nagkakamda, malas ka, according sa iyong paniniwala. Ginaganyan mo yung buhay mo. Bless your life. Life will bless you. Kaya sabi, when walking through your dark valley, do not focus on the darkness. Focus on God's light, who is Jesus. John 8:12, once again Jesus spoke to the people. This time he said, I am the light of the world. Follow me, and you won't be walking in the dark. You will have the light that gives life. So pag si Jesus ang shepherd mo, naglalakad ka sa darkness, sasabihin ng katabi mo, ang dilim naman, sabi mo, bakit madilim? Nandito si Jesus. Jesus is light. Illusion mo lang ang darkness. The real thing is that it is light and lighted up. So do not fear. Only believe in God's love and deliverance. Kahit nga sa pagpapagamot, kailangan maniwala ka sa doktor mo. Pag nandun yung doktor, tumalikod lang, sasabihin nung nanay mo, ano man doktor to, mukhang sepulturero. Na hindi kayo gagaling kung ang tingin nyo sa doktor nyo ay kasi kamatayan. Kailangan yung attitude nyo. That's why you should also inspire people to believe. Mark 5:36, overhearing what they said, Jesus told him, don't be afraid, just believe. Whenever you are afraid, isipin nyo, sabi ni Jesus, don't be afraid, just believe. No, I don't want to believe, I want to be afraid. Ay, bahala ka sa buhay mo. Sige, takutin mo sarili mo, takutin mo yung mga katabi mo. Pero ano mangyayari sa'yo? It's your choice. Focus on what David, a shepherd himself, advises sheep. Think about the shepherd and his rod. Think about your status as the shepherd's protectorate. Dahil shepherd ka, ang Panginoon, sheep ka, papel niyang mag-protect sa'yo. Kaya pwede kang magpahinga. And think about the shepherd's past, present, future, and eternal generosity. Huwag mong sasabihing mahirap ang buhay lagi. Kasi kung talagang ang lagi, at totoo yan, di dapat patay ka na. So, isipin nyo yung past performance ng Diyos, present performance, and it is a promise of the future performance. The shepherd's house of safety, abundance, and rest, not only in far-off eternity, but also in present and the immediate future. Yung pangako na pahinga, yung pangako na protection, yung house of the Lord, hindi lang yan sa future. Nandyan ito yung ngayon. Nandito. Tingnan mo lang. Because if you have faith, you will see. Faith is the conviction of things not seen, the evidence of things hoped for. It is important. Psalm 23:6, your kindness and love will always be with me each day of my life. And I will live forever in your house, Lord. Sabi ng Panginoong Jesus sa John 14:2, there are many rooms in my Father's house. I wouldn't tell you this unless it was true. I am going there to prepare a place for each of you. But that house in eternity already has extensions, embassies, halfway houses, safe houses, houses of refuge here. And the Spirit of the Lord is in the hearts of His sheep. With the shepherd leading the way, the arduous walk in the dark valley is just for a while. It's not going to be for long, and would surely end up
in the house of the Lord. John 10:11, I am the good shepherd, Jesus says, and the good shepherd gives up his life for his sheep. Nagawa na niya yon. Secure ang kanyang mga anak. Huwag makinig sa illusions and delusions. Focus on truth. Jesus is truth. Do not think of the dark valley. Think of the brilliant light, who is Jesus. Father, sino man sa amin ngayon ang dumaraan sa mga pagsubok ng buhay, sa hirap, kumisan ay kakapusan o kawalan ng pag-asa, parang nasa dead end, mga kabiguan, frustrations, bitterness. Lahat ng mga hirap na ito, Lord, turuan mo kami mag-focus sa inyo. You have taken us this far and you will never abandon us. This is our declaration and this is our prayer as well. Turuan mo kami, Panginoon, to focus on the right things, to focus on you as our shepherd. Dalangin namin, maibsan nawa agad ang mga paghihirap na iyong mga anak. At kung meron man dumadaan sa sobrang dilim, nawa, Panginoon, ayon sa iyong magandang kalooban, ay matapos na ito agad at nang makahinga na, makapagpahinga, at sumaya ang iyong mga anak. At kung di man, at kung dumadaan pa man dito, pasayahin mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng kasiyahan sa katotohanan that you are our shepherd. Na wala kaming dinadaanan ngayon na hindi mo dinaanan na. Sa katunayan ay nung dumaan ka sa dinadaanan namin ngayon ay may pasan ka pang krus, Panginoon Jesus, para sa amin. Turuan niyo kami magtiwala. Turuan niyo kaming palitan ng pag-iisip ng mga masyadong madilim at nakapagpapalungkot. Teach us to change our thoughts and turn our thoughts into beautiful, powerful prayers of thanksgiving, prayers of faith. Mga kapatid, pagbulay-bulayan sa mandali ang mga ito, i-apply sa buhay and enjoy being the sheep of our shepherd, the Lord Jesus.